Tahimik siya. Hindi mo siya mapapansin agad. Wala siyang kailangang patunayan. Wala siyang kailangang ipakita. At dahil doon, ramdam mo siya. Sa isang mundo na puno ng maiingay na lalaki, ang tahimik na lalaki ang pinaka-nakakatakot at ang pinaka-respetado. Ang tanong, bakit? Bakit ang lalaking hindi nagsasalita ng marami? Siya pa ang may pinakamalakas na presensya? At bakit ang lalaking laging nag-iingay, siya ang kadalasang walang kontrol? Ngayon, pag-usapan natin ang isang katotohanang bihirang ituro. Ang tunay na dominance ay hindi nakikita sa lakas ng boses, kundi sa lalim ng katahimikan. Sa Pilipinas, tinuruan tayong ang lalaki dapat maangas, palaban, maingay, at laging may sinasabi. Pero tingnan mo ang realidad. Sino ang pinaka-stable? Sino ang hindi basta-basta natitinag? Sino ang may direksyon sa buhay? Hindi yung maingay, kundi yung tahimik. Ang lalaking tahimik ay hindi mahina. Siya ay nakontrol. At sa Stoicism, ang self-control ay pinakamataas na anyo ng kapangyarihan. Ang maingay na lalaki, kailangan ng validation. Kailangan ng reaction. Kailangan ng attention. Pero ang tahimik na lalaki? Hindi. Dahil alam niya kung sino siya. Alam niya kung saan siya papunta. At alam niya na ang oras at enerhiya niya ay mahalaga. Hindi siya basta-basta sumasagot. Hindi siya basta-basta nagagalit. Hindi siya basta-basta nagpapakita ng emosyon. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil pinipili niya kung kailan lalabas ang emosyon. At ang pagpili, iyan ang dominance. Ang lalaking walang kontrol sa bibig, walang kontrol sa isip. Ang lalaking walang kontrol sa emosyon, walang kontrol sa desisyon. At ang lalaking walang kontrol sa sarili, hinding-hindi magiging dominant. Kaya ang tunay na dominanteng lalaki, una niyang sinakop ang sarili niya, bago niya sinakop ang mundo. Sa trabaho, mapapansin mo ito. May dalawang klase ng lalaki sa opisina. Yung isa, reklamo ng reklamo. Laging may sinasabi, laging may issue, laging may kaaway. Yung isa, tahimik lang. Ginagawa ang trabaho. Hindi nag-iingay. Pero siya ang napopromote. Bakit? Dahil ang tahimik na lalaki, hindi nasasayang ang enerhiya sa drama. Lahat ng lakas, nasa output. At sa mundo ng tunay na kapangyarihan, output lang ang mahalaga. Sa relasyon, ganun din. Ang lalaking laging nagsiselos, laging nagtatanong, laging nag-aalala. Siya ang nawawalan ng kontrol. Pero ang lalaking kalmado, ang lalaking hindi nagpapanik, ang lalaking hindi takot mawalan, siya ang sinusundan, siya ang nirerespeto. Dahil ang babae, hindi hinahanap ang ingay, hinahanap niya ang seguridad. At ang seguridad ay nagmumula sa katahimikan. Hindi ito tungkol sa pagiging cold. Hindi ito tungkol sa pagiging walang emosyon. Ito ay tungkol sa emotional discipline. Marunong kang makaramdam, pero hindi ka alipin ng nararamdaman mo. Marunong kang magalit, pero hindi ka nagdedesisyon habang galit. Marunong kang masaktan, pero hindi ka bumabagsak. Iyan ang tahimik na lakas. Tingnan mo ang mga tunay na leader sa kasaysayan. Hindi sila maingay, hindi sila palabida, hindi sila palasigaw. Sila ay kalmado, mabagal magsalita. Pero kapag nagsalita, lahat nakikinig. Dahil ang katahimikan nila ay may bigat. Sa Stoicism, may isang linya. Speak only when you improve the silence. Ibig sabihin, kung wala kang idadagdag na halaga, manahimik ka na lang. At ang lalaking marunong manahimik, automatic may respeto. Ang problema sa modernong lalaki ngayon, takot sa katahimikan. Kaya laging may music, laging may video, laging may kausap, laging may distraction. Dahil kapag tahimik, lalabas ang tunay na isip. At hindi lahat handa doon. Pero ang dominanteng lalaki, hinahanap ang katahimikan. Doon siya nag-iisip. Doon siya nagpaplano. Doon siya lumalakas. Gusto mo bang maging dominanteng lalaki? Simulan mo sa simpleng bagay.
Huwag sumagot agad. Huwag mag-react agad. Huwag magpaliwanag agad. Huminga. Mag-isip. Piliin ang tamang oras. Sa bawat pagkakataon na pinipigilan mo ang sarili mo, lumalakas ka. Sa traffic, huwag magalit. Sa trabaho, huwag pumatol. Sa relasyon, huwag maghabol. Sa social media, huwag magpatunay. Ang tahimik na lalaki, pinipili ang laban. At kadalasan, wala siyang kailangang patunayan kahit kanino. Ang dominance ay hindi pananakot, hindi yabang sa pera, hindi yabang sa babae, hindi yabang sa salita. Ang dominance ay presensya. Pag pumasok ka sa isang lugar, nararamdaman ka. Kahit wala kang sinasabi. Yan ang goal. At dito papasok ang pasensya. Ang lalaking may pasensya, may kontrol sa oras. Hindi nagmamadali. Hindi padalos-dalos. Hindi desperado. Ang desperadong lalaki, maingay. Ang kalmadong lalaki, tahimik. At ang tahimik na lalaki, delikado, sa magandang paraan. Sa pera, ganun din. Ang lalaking laging nagpo-post ng pera, madalas walang ipon. Ang lalaking tahimik sa pera may system. Hindi siya nagyayabang dahil alam niyang ang tunay na yaman, hindi kailangang ipakita. Sa buhay, ang tahimik na lalaki ang pinakahuling tumatawa. Dahil habang ang iba ay nagsasalita, siya ay gumagawa. Habang ang iba ay nagrereklamo, siya ay nag-iipon. Habang ang iba ay nagmamaktol, siya ay nagbubuo. Kaya kung may isang bagay kang tatandaan ngayon, ito iyon. Ang tunay na dominanteng lalaki ay hindi kailangang ipakita ang lakas niya. Nararamdaman na lang ito ng mundo. Manahimik ka, magtrabaho ka, mag-ipon ka, mag-aral ka, magplano ka, maghintay ka. At darating ang araw na kahit wala kang sinasabi, makikinig sila. Dahil ang katahimikan mo may laman. Kung gusto mo pang matutunan ang ganitong mindset, ang tahimik na lakas, ang stoic discipline, at ang kontrol sa sarili bilang tunay na dominance, mag-subscribe ka, hindi para sa ingay, kundi para sa lalim. At sa comments, sagutin mo ito. Saang parte ng buhay mo kailangan mong matutong manahimik at kumilos?